but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Open now the crystal fountain whence the healing stream doth flow. Let the fire and cloudy pillar lead me all my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, bid my anxious fears subside. Bear me through the swelling current, land me safe on Canaan's side. Songs of praises I will ever give to thee. I will ever give to thee. Songs of praises I will ever give to thee. I will ever give to thee. I will give songs of praises. 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 I will give songs of praises to thee. Magandang umaga po and welcome to St. Paul United Methodist Church. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan sa Aklat ni Mateo, chapter 20, verses 1 to 16. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa inyo. Ang talinghaga patungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ito ay sapagkat ang paghahari ng langit ay katulad sa isang may-ari ng sambahayan na lumabas ng maagang maaga upang umupa ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Nang makipagsundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo, sa bawat araw sinugo na niya sila sa kanyang ubasan. Lumabas siya ng mag-iikatlong oras na at nakita niya ang iba na nakatayo sa pamilihang dako na walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Pumunta rin naman kayo sa ubasan at kung ano ang nararapat, ibibigay ko sa inyo. Pumunta nga sila. Lumabas siyang muli ng mag-iika-6 at mag-iika-9 na ang oras at gayon din ang ginawa. Nang magka-11 oras na, lumabas siya at natagpuan ang iba na nakatayo at walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sinabi nila sa kanya, Ito ay sapagkat walang sino mang umuupa sa amin. Sinabi niya sa kanila, Pumunta rin naman kayo sa aking ubasan, anuman ang nararapat, iyon ang tatanggapin ninyo. Nang magtatakip silim na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo ang mga manggagawa. Ibigay mo sa kanila ang kanilang mga upa mula sa mga huli hanggang sa mga una. Paglapit ng mga dumating ng magka-11 oras, tumanggap ng 1 denaryo ang bawat isa. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nila na sila ay tatanggap ng higit pa, ngunit sila ay tumanggap din ng tig-1 denaryo. Nang matanggap na nila ito, nagbulong-bulungan sila laban sa may-ari ng sambahayan. Sinabi nila, ang mga huling ito ay 1 oras lamang gumawa
at ipinantay mo sa amin na nagbata ng hirap at init sa maghapon. Sumagot siya, isa sa kanila, kaibigan, wala akong ginawang kamalian sa inyo. Hindi ba nakipagkasindo kayo sa akin sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang sa iyo at lumakad ka na. Ibigay kong bigyan itong huli ng gaya ng ibinigay ko sa iyo. Hindi ba nararapat lamang na gawin ko ang ibig kong gawin sa aking ari-arian? Titingnan ba ninyo akong masama dahil ako ay mabuti? Kaya nga, ang mga huli ay nauuna at ang mga una ay nahuhuli sapagkat marami ang mga tinatawag, ngunit kakaunti ang mga pinili. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat sa panibagong araw na mararanasan namin ng biyaya. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat puso na nandito. Hinihiling na masumpungan ka. Panalangin ko, Panginoon, katagpuin mo sila sa oras na ito. Hayaan mo ikaw ang marinig nila sa mga mensahe na ipaparating mo mula sa akin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong pagsisimula, hayaan nyo pong magbigay po ako ng katanungan. Una ko pong tanong, bakit maraming walang trabaho doon sa verse po na binasa natin? Okay, bakit maraming walang trabaho? Nakatambay lang sila doon sa kalsada or sa pamilihan. Pangalawa, naging unfair nga ba yung owner na pare-parehong sahod ang natanggap ng mga workers o ng mga empleyado niya? Pangatlo, anong kinalaman nun sa atin? Anong application nun sa akin or sa iyo? Okay. Una, context po natin dito. Maraming walang trabaho po. Konteksto po yan. Ibig sabihin, nangyayari po talaga yung scenario na yon nung araw ni Jesus na marami pong walang trabaho. Hindi dahil sa tamad sila, hindi dahil sa wala silang kakayahan, kundi yung lupa po na kung saan doon sila nagtatanim, nagfa-farm, nag-aani, yun po ay kinuha sa kanila ng mga Romano. Bakit po? Dahil mataas po yung tax na pinapataw sa kanila ng Roman Empire, kaya po hindi sila makabayad. At para nga po mabayaran na lang yung mga tax po na yun, yung lupa na lamang po ang nagiging pambayad nila. Alam niyo po yung isa sa amazing pa pong na observe ko po habang binabasa ito. Hindi po ang mga tao ang lumapit doon sa may-ari ng ubasan. Di ba po? Siya ang lumabas ng kanyang bahay, lumabas ng ubasan, pumunta sa pamilihan, pumunta sa mga kalsada kung saan maraming walang trabaho. Doon siya nagtawag ng tao. Kalain niyo yon, yung employer ang naghahanap sa employee. Talagang pinuntahan niya. And binalik ako noon kung paano si Jesus, siya yung pumunta dito sa earth, 'di ba? Para i-rescue tayo. Sabi nga no isang sikat na kanta, love came down and rescued me. 'Di ba? Si Jesus yung bumaba para lang i-rescue tayo. Ikaw pa ang pinuntahan ng Panginoon para alukin ng salvation, 'di ba? Pakaganda. Number 2, scandal of grace. 'Di ba? Para base to sa isang kanta, no? Yung scandal ng grace. Ano pong naging issue dito? Ang naging issue po dito, mga kapatid, yung mga nag-work, for example, anong oras po ba yung working hours natin? 8 o'clock. Yung mga nag-work mula 8 o'clock, at yung mga nag-work, nag-start lang ng mga 4 o'clock, isipin nyo yun na, yung iba nagtrabaho sila 8 to 5, yung iba nagtrabaho sila 3 to 5, at meron pa nga 4 to 5 lang, isang oras lang yung trinabaho. At lahat po sila pantay-pantay ng tinanggap na sahod. So, ang tanong natin nun, diba? Naging unfair nga ba yung owner? Diba? Naging unfair nga ba yung may-ari ng ubasan na pantay-pantay yung sahod na binigay niya? Tingnan po natin. Maraming pagkakataon po, di ba, na tayo ay nagkukumpara ng ating sarili sa iba. At sabi nga po sa isang book na nabasa ko, yan daw po yung pinakamabisang pang-alis ng kasiyahan sa puso. Yung ikumpara mo yung sarili mo sa iba. Bakit? Una, it's either it will make you
jealous, or it will make you proud. Pag nakita mo mas higit yung meron yung iba, magsiselos ka, may inggit ka. Paano naman kung nakita mong less yung iba, ikaw yung more, so mas magiging mayabang ka ba? Mas feeling mo ba entitled ka? Okay, sabi dito sa isang article, nakita ng mga workers na na-hire nung 8 o'clock pa lang na-hire na sila. Sabi niya, hindi worthy na bigyan mo yan ng isang denari. Kami nga, mula 8 hanggang 5, tirik ng araw, nag-aano kami dito sa ubasan mo. Tapos sila, na isang oras ang nagtrabaho, same sila nang tatanggapin. Sabi niya ganon. Hindi nila deserve yon. Ganon po yung sinabi ng mga 8 to 5 nagtrabaho. Okay, balik tayo sa Old Testament. Alam niyo po si Jonah. Kilala niyo po si Jonah? Di ba yung mga nagsi-Sunday school? Si Jonah na kinain ng malaking isda. Oo, ayan. Si Jonah na kinain ng malaking isda. Ano pong sabi ni Jonah sa Panginoon nung nagre-reklamo siya? Bakit ayaw niyang mag-preach sa Nineveh? Sabi niya, alam mo Lord, I know that you are gracious and merciful. Alam ko Panginoon, ikaw ay mapagpatawad at maawain, slow to anger and abundant in loving kindness. Sabi niya, hindi ka mabilis magalit at grabe yung pagmamahal mo sa tao, sabi ni Jonah. One who relents from doing harm. Hanggat maaari, Lord, alam ko naman, hindi mo sila hayaan na mag-perish o mag-suffer. Nagagalit si Jonah kay God kasi sabi niya, Lord, hindi deserve ng mga taga-Nineveh ang kapatawaran at ang salvation mo. Grabe, diba? Sometimes, we as Christian, we should be careful with that. Na nililimitahan natin ang grasya at ang pagpapatawad ng Panginoon sa ibang tao. Okay? Ang gusto kasi ni Jonah nung time na yon, hatulan na ng Diyos ang mga taga-Nineveh kasi galit siya sa mga yon. Okay? Kasi ang mga Nineveh ay mga Assyrians na enemy o kalaban o kaaway ng Judah at Israel nung panahon na yon. So, alam niyo po, no matter how much hate we have, gano'n tayo kagalit, gano'n tayo kainis sa isang tao, huwag po nating hihilingin sa Diyos na magkaroon sila ng hindi magandang pangyayari. Okay? So, dito tayo sa pangatlo. Diba? Paano ito na-apply sa iyo? Diba? Na, anong connection na to sa akin, Johara? Alam niyo po yung connection nito sa atin? Na tayo pong lahat ay hindi deserving. Let us break the spirit of entitlement. Na I deserve this, I deserve more, I deserve this, I deserve this. Yung puro deserve. Diba? Ang konteksto ko po dito is, pagka-feeling mo ba, ikaw yung nagbibigay ng malaki sa isang simbahan? Mas entitled ka ba na ikaw yung mas pinakikinggan? Ganun po ba yun? Or, kunwari, ikaw ang laging nagsiserve sa ministry, ikaw yung laging nandiyan, ibig sabihin ba, mas deserving ka sa grace ng Lord? Alam niyo po, ang ganda ng explanation dito ng may-ari ng vineyard na minsan, yung mga akala nila, sila yung nakakahigit, sila yung mas entitled, sila yung hinuhuli ng Diyos. Alam niyo po kung sinong kausap ng Panginoon dito sa ating binasa. Ang mga nakikinig po sa Kanya ay yung mga tao sa simbahan. Ito yung mga Saduceo, mga Pariseo. Bakit? They think of themselves better and higher than those people around them. May legalist mindset sila na dahil sila ang nakakaalam ng salita ng Diyos, na dahil sila ang kunwari sumusunod sa mga utos ng Diyos, sila ang mauuna sa kaharian ng Diyos. Yun po yung konteksto dito. Dahil ang Mateo 19 po, nagsimula siya sa kung kanino ba naghahari kanino ba belong ang kaharian ng Diyos. Okay? Sabi sa mga bata, kasi yung innocence nila. Okay? Tapos laging inuulit dito, yung mga nauna ay nahuhuli. Sabing ganun. So ikaw, kapatid, diba? Minsan ba iniisip mo, mas mainam ka sa iba? O ando dun ka ba na
imbes na maging grateful, maging mapagpasalamat ka, nagiging puno ka ng inggit kapag nakikita mo yung ibang tao na nagsasucceed. Na Lord, ako nga, lagi ako sa church, dapat ganito, dapat ganyan. Lagi niyo pong isipin, ang gospel po ni Kristo, ang gospel ng Panginoon, hindi po yan nag-work dahil sa good work. Hindi nag-work dahil sa good work. Hindi po natin na-earn ang salvation. Ang salvation po ay freely given to us dahil po sa sakripisyo at sa pagmamahal sa atin ng Diyos, sa sakripisyo ni Kristo dun sa krus. So, we deserve nothing. Everything that we have, everything that we own, everything that we are experiencing, mga good things, lahat yan ay dahil sa grasya, sa nag-uumapaw na grasya ng ating Panginoon. Hayaan niyo pong iwan ko sa inyo itong quotes na ito. Sabi dito, grace, o yung grasya po, it is more powerful than condemnation. Okay? It is more powerful than judgment. Kindness, yung pagiging kind, it is stronger than cruelty. Mercy, o yung awa, it is mightier than judgment. And love is braver than fear. Diba po? Sabi po yan ni Holy Growth. Ni Holy Growth, rather. So, lagi po natin iisipin, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng araw na ito, na ang lahat ng tao ay deserving sa pag-ibig at forgiveness ng Lord. Okay, huwag po nating ipagkait yun sa kanila. Huwag po tayong maging judgmental na porket taong simbahan po tayo, much better na tayo sa iba. No, because all of us have sinned and fall short of God's glory. Lahat tayo ay nangailangan ng Kristo. Yun lamang po at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat sa nag-uumapaw na grasya mo. Sabi nga, Lord God, ng isang kanta, kung ang grace mo ay isang ocean, Lord God, lahat kami ay nalulunod na doon sa pag-ibig, doon sa grasya, doon sa kabaitan mo. And Lord, I pray na hindi kami maging katulad ng mga hinire ng 8 o'clock pa lamang na naging mapagtampo, naging mapanumbat, naging mainggitin. Lord, instead, Panginoon, bigyan mo kami ng heart na mas makita namin na nakakaawa nga naman yung ibang tao, Lord, na kailangan ka. Katulad ng mga kunwari doon, Lord, sa binasa yung mga na-hire lang na isang oras, Panginoon, kasi kailangan nila yun. I pray, Lord God, na bigyan mo kami, Lord, ng humble na puso, na hindi kami nagmamataas, hindi namin feeling entitled kami sa kahit ano. Kundi, Lord, i-receive namin, maliit o malaki, with joyful heart and with a thankful heart, na nagpapasalamat kami dahil meron kami. And I pray, Lord God, na sa aming pagpapatuloy, everyday your grace is sufficient for us. Sabi nga sa iyong salita. And we pray for healing sa mga may sakit. We pray for provision sa mga nangangailangan. We pray for protection, Panginoon, sa mga bawat family, Lord God, especially now na may mga nagaganap na mga wars, mga hindi magagandang pangyayari, Panginoon. We pray, Lord God, na itong bansa namin ay maging ikaw ang Diyos, Lord God. Ikaw ang kilalanin, ikaw ang pupurihan. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.